Is it because, yun nga, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, talagang love isn't really fair? Oh. Actually, sa totoo lang, sa lahat ng libro ko, hanggang ngayon, ang bestsellers ko, Trip to Para Kay B. And yet yung Para Kay B, nasulat ko 2008 pa. Talo niya mas yung mga bagong libro ko. I suppose, yung mga nagbabasa gusto nilang nasasaktan. Yes. Sa pag-ibig, pag sobrang happy, hindi sila natutuwa eh. Parang lahat sila may mga hugot sa loob. Kaya mas masakit at mahapdi yung kwento ng pag-ibig. I think mas dala-dala nila sa loob nila. Kaya marami akong readers na nagsasabi sa akin na nabasa niya 4 times, 5 times, 6 times yung Para Kay B. Or kung minsan pag bumabagyo, nasa bahay lang siya, binabasa niya ulit. I think kasi cathartic din yung pakiramdam, ano? Parang, I think siguro kaya marami rin sa atin ang mahilig sa malulungkot na kwento, malulungkot na kanta. Kasi pag naririnig natin yung mga ganito na, ay, hindi pala ako nag-iisang nasasaktan. Your name and yeah, I'm John Bueno from Kumakaw.com. Congratulations, yung pakita pa lang na short excerpt of it. It actually looks nice. Now, siguro kay Direct Young muna. Ayan. Una sa lahat, congrats personally. Ayan. How does it feel to be, lauded by Sir Ricky about the interpretation of this particular novel? How does it feel? Okay. Siguro, hearing it now, kay Sir Ricky, medyo nabawasan yung anxiety ko. Kasi marami, of course, yung nakita nyo kanina, today nyo lang siya na-experience. But for us, it's been months since we've brainstorming it and talking to LJ. And we are very blessed na sobrang dali kasi kausap ni Sir Ricky. Sobrang niyang daling katrabaho, ka-collaborate. So, hearing something nice like that is medyo comforting. Can you tell us like a short story about how this all came about? Okay. Kami ni LJ, our playwright, since last year, mga June, we've been communicating and trying to brew something na project. Hindi pa naglaland sa amin, sa thoughts namin na gawin ang Para Kay B. We've explored some plays, either adaptation or even plays na simulat ni LJ. And then I guess one day, nagising siguro si LJ na na-realize niya, he wrote something na existing na, which is yung stage adaptation ng Para Kay B. And Para Kay B is, generation ko siya eh. Like, 2008, I was barely adult. I think most of us, generation natin siya. Damay-damay na to. So, yun kagad yung nagpa-excite sa akin, yung in-offer sa akin ni LJ. Like, hindi ko nababasa yung script, hindi pa kami nag-uusap, and all. Umuo na ako kagad. Sige, yun yung sa mga bagay na hindi ka sure kung tama ba yung decision mo, pero you just take risk and sobrang leap of faith siya. Tapos yung pressure pa kasi nasimulat siya ng very lauded person, si Sir Ricky. So, I guess, yun, sugal siya. And every day, magandang bagay siguro na anxious ako. Every day hanggang papalapit siguro yung show and we're exploring this. Sabi nga ni LJ, kung hindi mahirap ang isang bagay, bakit pa natin siya gagawin? Diba? We've seen a lot of and experienced a lot of productions, and this is something na we are all excited to do kasi bago siya sa aming lahat. Some of us, or most of us, first time mag-play or straight play, but been performing since, ever since. And yeah, and this is my first venture in producing a major theatrical production. So that's another risk also for me, aside from directing it. So yeah. Siguro kay LJ, as a playwright,
of some sort? Yeah. Yes, po. Okay, when did like the conception of this become like a full-blooded script? And how loyal were you to the novel? Okay, mahaba po yung history ng Para Kay B. Pero nagsimula yung proyekto 2011 para sa acting class sa UPLB. So may director na nag-approach sa akin na subukan kong i-adapt yung novel. Di pa nababasa yung novel. Tapos, so ginawa ko siya. I think ito ang first book adaptation na nagawa ko. Ayun. Tapos, so sinulat ko yung script, highlighting yung love stories lang, hindi yung buong novel. Kasi nga, for acting class lang siya. So, limited time lang. And then, sobrang fortunate namin na nagpunta si Sir Ricky dun sa show at tuwang-tuwa siya sa naging output. Nagsisimula pa lang din ako noon na magsulat ng dula. So, lagi kong binabalikan na parang si Sir yung isa sa nagbindisyon na go, kaya mo sumulat ng dula. Hindi pa ako nagmamanila noon. So, 2011-2012 yon. Nag-evolve yung script. 2018, may grupo kami, Tabsing Collective Philippines. Sabi ko kay Sir, gagawin po ulit namin. Challenge na ako, sabi niya, gawin mo na ng buong novel na. So, 6 chapters. Kasi one show lang naman siya, festival sa BGC. So, inaccept ko yung challenge. Sige, sulat ko siya ng buo. Nanood ulit si Sir, masaya naman si Sir. So, okay, natapos yun. And then, ito na, bagong rendition ng novel. May challenge ulit si Sir. na ang gandang challenge kasi na-realize ko rin hindi ko fully naiintindihan yung Para Kay B back then. Nakatutok ako sa love stories, sa sakit, sa hapde ng mga kwento ng pag-ibig without realizing that the novel is more than that. At yun yung ginugol ng production na to na mai-present sa public, even sa mga fans na-excite ako na ma-rediscover din nila na ito pala talaga yung Para Kay B, na hindi lang siya kwento ng pag-ibig. And ayun, so nasagot ko na ba lahat ng tanong? Story. Alright, thank you. Siguro yung last question ko kay Sir Ricky. Sir, not to like specify who, but are you strict in some way in making sure that all your novels are well interpreted, even on theater? And if there are some people who bastardized already some of your work, why do you keep on encouraging others to do it still? Basically, I'm a very open person. Pag hirap akong mag-no, hanggang ngayon, pag may nakabukas sa pinto, papasok ako. Saka na lang ako magsisisi. Or matutuwa. And that has been, ganun ako mula pa noon hanggang ngayon. That's why ang dami-dami kong napapasukan. Miss Kanujan. And ikalawa, mula nang nagpa-workshop ako, naging open ako sa mga bagong talents, bagong mga filmmakers, bagong artists. Naging lalo pa akong bukas kasi mga bago ito. That's why si LJ was a workshopper, that's 15. So, open agad ako pag workshopper nagsabing ganito, yes, agad ako. And then sinabi niya si Yong, pag ko bago, buti nga bago eh. Anyway, there's something exciting eh. Nang bring up yung Para Kay B, yung sabi kong kaba, because nung nilabas ko yung nobela, ang dami kong offers para gawin siyang pelikula from different movie outfits. Hanggang eventually may nakausap ako na pumayag na 2 pelikula. Kasab ko hindi kaya siya sa 2 hours. So back to back. At nag-down siya. Sinubukan kong isulat, nahirapan ako. And I tried again at nahirapan ako. So I know na mahirap siyang isulat. And binitawan ko na. After that, parang nagparang alok. Hirap pa rin akong gawin. Sabi ko, wag na muna. I think that's why nung una rin sina LJ na ginawa, nag-focus dun sa love stories eh. Kasi ang hirap i-blend yung it's about love, but actually and then it's a tribute to writing and to writers. It's about how writers write, how stories evolve just using love stories. And ang hirap i-blend nun.
And you have 5 stories in one play. Hindi siya one linear, ano lang. So mahirap talaga siyang sulat. At hindi ko pa nagagawa. May nag-alok ulit, at may down na ako eh. Napagsapan ng may down na ako. And then may nag-alok ulit na gawin yung series. So trinay ko ulit. Nahihirapan pa rin ako. Although I think it's doable, pero nahihirapan ko. That's why I admire yung courage at bravery ni na LJ na nagawin siya. In the past, marami siya na naging, may mga iba pang gumawa eh. May isang grupo ng mga deaf mute na nag-perform din. But usually, hanggang love stories lang sila. Yes po. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Divine. Hello po, ako po ay mabuting tao. Ang gagawin ko po ay ang multi-characters na si Mrs. Bailon, Brenda, Belen, at Mrs. Ignacio. Ako po ay kinakabahan sa totoo lang because I haven't done this for quite a long time but nag-focus ako sa TV. But I'm so grateful and happy to be back because I'm in my habitat. I feel like I'm in my natural habitat. And I go to work every day inspired, favored, and I'm happy to be with the people. That's why, what is the question? Miss Universe kasi yung sabi, haba? Stiletto eh. Hindi pa pala tayo sumagot sa sagot. Hindi pa pala tayo dumating sa sagot talaga. Yan na pa. The challenges. Yung challenges sa playing multiple. Yung audition. Ang challenges, ang pinaka-challenging part was the audition itself. Okay. Dahil yung eksena pinanood nyo kanina, pinagawa ni Nico sa akin lahat. So I had to imagine a scene na nandun lahat yung characters at nagsishift ako ng characters. Kasi ang objective ni Nico, makita niya yung range ko. Hiningan mo ka ng range, I give you range. And thank you. I also want Tama na ba? Tigilan na natin doon. Okay, sige. Magandang hapon po. Hapon na ba? Sa inyo lahat, ako po si Jay Gonzaga and actually, kwento ko lang kung paano ako napunta sa yung parang kaibigan. Kasi meron kaming ginawa meron kaming outing. Ako, si Yong, si Martha, si Nico, tapos girlfriend ni Nico. Nasa kami. Ano yun? November 1 and 2, di ba? Yan, kami, araw ng mga patay. So meron kaming so binasa namin yan, yung script, yung unang first draft ba? Tapos parang lahat ng character, ba binasa ko? Lalaki. Tapos lahat ng lalaki, tapos papapago-pago. Ganon din ginawa kay Divine. Hindi ko alam na nag-audition na pala ako. Tapos, nung meron na silang mga cast, tapos sabi ko kay Martha, yung friend ko, sabi ko, grabe naman sa'yo, pinagawa niya sa akin yung mga, pinabasa niya sa akin, isang character, wala man lang napunta sa akin. Sabi ko, pero okay lang naman, kasi mali mo may hinahanap siya. Tsaka hindi ako nag-expect nun kasi masama mag-expect eh. So nung time na yun, minessage siya na ako, like after nagpa-audition sila, kasi willing naman ako mag-audition eh, kasi gusto ko, pag meron akong ginagawang role, nag-audition talaga ako para maranasan ko yung step by step para makuha yung character na gusto kong in-auditionan or gano'n. So buti na lang, minessage ako niyo, and nung in-offer niya sa akin yung Jake and Briggs na role, nung binasa namin, doon nabasa ko na siya dati. Natatakot kasi ako kasi kay Sir Ricky yung, di ba, si Sir Ricky yung national artist natin. Tapos, mga ibang actors dito, naka-work ko na before, mayroong iba na bago. And excited ako makipag-collaborate sa kanilang lahat, makinig at matuto ulit sa director namin. Lahat ng notes, aaralin at sibagan. And kung mahirap man yung role, syempre sabi nga ni LJ, bakit pa naman natin gagawin kung, di ba? So, fight lang tayo. So, maraming salamat po at sana po manood nyo para kay Vicky. Magandang hapon, ako po si Esteban Mara. As compared dun sa mga lead roles talaga na tawag dito, mga women, ako kasi yung role na Jake, Jordan, Briggs, I'll be playing 3 roles. Medyo straightforward naman sila. Kasi as compared nga sa mga women roles na may interaction with Lucas. So ako masaya ako dun sa tatlong roles kasi very complex din sila kahit very linear sila. May iba't iba silang pinagkagalingan at may iba rin silang arc and reason sa kanilang mga choices sa buhay. And nakakatuwa na, alam mo yun, kahit iba-iba ng
choices yung mga tao, maiintindihan mo sila as long as iintindihan mo sa yung pinanggagalingan nila. So, ayun, yun lang po. Thank you. Okay, so anong prep mo dito at ano yung pinaka-challenging na part? Yung pinaka nga po si Aldo, pinaka-challenging po siguro kasi sinabi nga po nila kahapon na pag-usapan na kaming lahat ng mga characters ay parte ni Lucas. Tapos hindi kami totoong tao, pero mag-play kami na para kami totoong tao. So parang wow. So yun po yung pinaka, as an actor, yun po yung kaya po ako nag-audition dahil at nagpupunta sa ibang mga roles dahil sa challenge at yun po yung pinaka-challenging sa akin kaya ko gustong gawin to. So sana magawa natin to. Sana magawa ko to. Kasi kung madali lang, bakit tayo? Kasi kung madali lang, bakit natin Masasagot ko po yan. Pinagandaan natin yan. Kaya po nila sinasabi, nila sir, kahit sila LJ, na tumututok po tayo dun sa, kapag binasa natin yung libro, mas mapapansin natin yung mga love stories ng mga babae. Pero sa play na ito, ang makikita po natin, kung paano siya binubuo nung writer. Kasi sila po, ay yung mga apat po nating babae, ay mga karakter po sila sa sinusulat ni Lucas. Si Lucas po, sa kanya po nanggagaling, sa imahinasyon niya, sa mga nararamdaman niya, sa mga ayaw niya sa buhay at sa mga gusto niya. Dito po sa dulang to, mas mapakita po namin kung paano nagko-connect si Lucas doon sa mga karakter niya. Siguro po, yun po yung hindi masyado napapansin ng iba sa libro. Kasi nga, kasi nakakalunod yung mga kwentong sinulat ni Sir Ricky na sobrang nakaka-addict na paulit-ulit mo siyang basahin. Nakakalimutan mo. Yes, the women are very interesting. Kaya nga po mahirap din itong gagawin ko. Pero ba't ko ba po gagawin kung madali? Baka kasi hindi nyo nabasa yung novela eh. I think yung premise ang magpapaliwanag. Yes. Yung novela ay tungkol kay Lucas, isang writer, totoong tao, na mayroong teorya. Ang teorya niya, sa 5 umiibig, ay may kota ang pag-ibig. Ang teorya niya, may kota ang pag-ibig. Sa 5 umiibig, isa lang ang magiging maligaya. And so, nagsulat siya ngayon ng, broken-hearted siya, at unrequited ang love niya kay Bessie, na totoong tao. And so, nagsulat siya ngayon ng nobela, composed of 5 love stories ng 5 mga babae, to prove his theory na isa lang dito sa 5 ito magiging maligaya. But subconsciously, he's hoping na yung kwento niya doon sa 5 magiging maligaya kasi sa kwento ng 5 babae, sinali niya yung kwento niya at ni Bessie. He's hoping na ang magsasucceed ay siya at si Bessie. And so tinapos niya yung nobela, nagreklamo ngayon yung mga characters. Lumitaw yung mga characters at kinumplain ang kanilang kapalaran. Yung mga lead characters niya sa 5 kwento, puro babae. Kasi kinulong niya sila lahat kay Bessie. Lahat ng mga initials nila, B-E-S-S-I-E, si Erica, si Sandra, etc. Kinulong niya lahat yung 5. And so, yun yung naging confrontation, and etc. in the story. So, may ang real na character, real na tao, at character din ay si Lucas, dalawa. Si Bessie, mayroon ding totoong tao na Bessie, at mayroong Bessie na sinulat niya. And then si AJ, yung baklang anak ng lesbian na si Esther, ay totoo na barkada ni na Bessie. So mayroong totoo at tauhan na doble. But the others are all fiction. Lalo na si Erica na nakatira sa isang mundo na tinatawag na Maldiaga, na hindi totoong lugar where ang mga tao hindi marunong umibig, walang valentines, and so on and so forth. So mas fiction siya. That's why kanina sinasabi ni LJ at namin na kwento siya ng mga love stories, but in the end, tungkol siya sa pagsusulat. Mas nagaganap na AJ, so AJ sa AJ. Yeah. Meant for you. Yes. So, sorry ko po yung question. Hindi, gusto ko malaman, syempre, bilang dalawa kayo artista rin, who will alternately play the role of AJ. Gusto ko malaman ano yung magdidistinguish sa inyo, dalawa, as AJs, as 2 different AJs din. Parang kasi po, for me kasi since magkaiba rin po yung gaganap na Esther,
for sure magkakaroon kami ng ibang dynamics kung paano namin bubuuin yung mga eksena, kung paano yung building na relationship namin sa isa't isa. But for me, pagbuo ko mismo kay AJ, but since sinulat po ito ni Sir Ricky 2008, at ginagawa po natin siya ngayon na very sensitive na lahat ng audience in terms of politically correct way kung paano natin i-classify yung gender and sexuality ng tao. So, mas kailangan nakaayon at malinaw po dapat sa akin at sa relasyon ko kay Esther kung paano namin siya lalaruin at iintindihin, unawaan na hindi siya magiging offensive or hindi siya masyadong another baklang maingay na naman sa mundo ng teatro o nasa play. Isang baklang sumisigaw na naman na, na pumasok lang sa kwento na sinulat din ni Lucas. So, yun yung pag-unawa ko na kailangan mas maging malinaw siya kapag pinortray na at nagkaroon na ng malinaw na relationship between Esther and AJ na character. Yeah, that's it. Thank you for that. Very much. Yeah. Oh, go. Ngayon po, ako po si Gold Deseron and gaganap din po akong AJ dito. Simple lang. Anak po ako dito ni Esther, isa po akong queer and po. Medyo challenging sa akin tong... So guys, meron po tayong rito, may pot money tayo. Bawat challenging na masabi yung challenging na word, maglalagyan po tayo ng perte. Oo. Sige, go ahead. Yun lang naman po. Maraming salamat. Hello everyone. I play Esther. Si Esther ay isang babaeng very frigid. She's very proper. Parang hindi siya pwedeng lumabas dun sa lines na binuo niya, sa strukturang binuo niya para sa sarili niya. And that includes understanding kung paano siya magmamahal. So nabiyuda siya, pero all along, she's in love with her kasambahay na si Sarah. So kung paano tinulungan ng kanyang anak na si AJ na makilala ni Esther ang kanyang sarili at mas mailabas niya ang kanyang pagkatao at bigyan ng agency yung sarili niya na pwede siyang magmahal at pwede niyang ipakita yon sa taong mahal niya sa paraang alam niya. Yun yung magiging takbo ng kanyang kwento in Tarakay. So may follow-up question lang po from the floor. May mga eksena po ba dito si Esther na ikasiselos ng asawa niya? Binulong lang po, binulong lang. So kagabi, nung nag-reading tayo, tapos binabasa ko din yung line na magme-make love, napapatingin ako din sa kaliwa Anong reaction? Napaka-importante po na magkaroon ng representation. Ang mga iba't ibang klase ng pagmamahal, no? And yes, meron. Si Olive. Hindi naman po, kumbaga, itong role na to, no, is it a stretch for you? Malalaman niyo po. It's a stretch for me, hindi lang yung character, pero isa sa mga AJ kasi dati kong estudyante sa UP. So siya yung magiging anak ko. At syempre, close friend ko si Sarah. Saan si Sarah? Ayun, si Kath. Wala ka naman kasi selos. Wala ka. Sa audition pa lang, ang tanong talaga namin, sino yung ikikiss namin? Tapos, kailangan mabango kami. Yun yung stretch lang for us. Pero very comfortable na pag-usapan naman mabuti ito. I think wala naman masyadong obstacle. Gustong-gusto namin yung nasa-stretch kami sa talagang ating gender fluidity, no? So, yun. I think ang maganda siguro sa storya ni Esther ay hindi lang yung gender, pero pinapakita yung sapat na pag-ibig. Siguro yun din yung magandang ma-explore kasi nga may isa pang layer pala. So akala namin hanggang sapat na pag-ibig lang. So paano rin siya binuo sa mind ni Lucas? Paano niya rin ito parang nire-resolve sa sarili niya? At kung paano niya rin ito ibibigay sa mga readers niya? Ayun po, sabi nga, kung mahirap,
kailangan talagang gawin. Salamat. Thank you very much, Miss Olive. So, ano yung tanong ulit? So last, like yesterday, di ba, nag-reading na kayo finally with the whole cast. Ano yung pakiramdam nung finally, binibigas nyo na yung mga gagawin ninyo sa success ng Correct, correct. I was really nervous kasi last year, nung nakwento nga sa akin na gagawin nila, binabasa ko na yung book, tapos sabi ko, oh my God, ang daming sex, ang daming sexual, ang daming intimate scenes. Of course, it's love. Of course, hindi mo naman matatanggal yun, di ba? So, it's not something to be ashamed of. Pero syempre, as an actor, magsa-stretching ka. So, ano kasi stretching po magagamit dito? Hi, stretching. Okay. And then, so, ang maganda doon kasi, maganda naman kasi we collaborate. So, I asked Olive, and then sila Yon and LJ. We talked about it na hindi naman kailangan porque intimate scene, it should be as is. And that's the beauty of theater. That's what I personally, as an actor, am excited about. How do we show this intimacy and kilig without even, sabi nga ni Miss Olive, without even touching? Is that possible? And that's what I am excited for this project. Na how do we show these different kinds of love? Bawal na pag-ibig, ano ba yung mga pag-ibig na pinag-aralan. Kaya totoo, challenge. Okay. Okay, Bente. Kasi ang dami-daming laman ng book. And it's just so exciting for us to show that and to actually live it. So, going back to yung gender, this kind of love, when I was studying it, sabi ko, paano ba ito papakita to, lesbian, etc. No way. It's actually just love. It's actually you. I was recalling, paano ba ako kinilig dun sa first boyfriend ko, It's the same. And that's just a wonderful thing kasi yung characters namin, nila Lisa and Olive, was so bounded by expectations. Even as a kasambahay, bounded ako as my destiny, as only as a kasambahay. And how does our character challenge or something? How do we... Sorry, ayoko mag-spoiler kasi syempre masaya din, di ba? Pag hindi mo alam mangyayari. So, we all hope to see you there and we hope you can share our excitement for this project. I will play the role of Irene. Si Irene po ay, magsisimula po yung story ni Irene bilang isang 10-year-old girl sa isang barrio na nagngangalang San Ildefonso, na doon din niya makikilala ang kanyang love interest na si Jordan. Si Jordan. So yun, si Irene po, isa po siyang bata na henyo. So meron siyang photographic memory, and kaya rin niyang mag-arithmetic sa isip lang niya. Multiplication, division, everything. But she's a loner because she's a little bit weird. And parang sila ni Jordan na nawalan ng nanay. Kaya siya nagkaroon ng connection kay Jordan. And when Jordan left the town, nagkaroon ng blinded na loyalty and even optimism about love. Si Irene na hinihintay niya na bumalik si Jordan sa kanya dahil nag-promise si Jordan sa kanya na papakasalan siya. So yun lang yung summary ng story nila. Yun. So dahil nabanggit mo si Jordan, muling pagtatambalan namin hindi ko manalo. Kaya excited ako since 2011 nung ginawa namin yung Cyrano, isang sarsuela. Anyway, I'm playing the role of Bessie, ang love interest ni Lucas. Alam na natin na si Bessie ay ang inspirasyon ni Lucas sa lahat ng mga sinusulat niya. Ganun din, isa sa mga kwento na sinulat ni Lucas. Nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Hindi ko na masyadong papahabain. Nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Pero para sa akin, si Bessie yung pinapakita ng character nito ay paano mahalin yung sarili. Very selfish. Ano yung self-love? Si Bessie is a kind of person who is explicitly sinasabi naman to, na sexually forward, gets what she wants. Kung ano yung gusto niya, yun yung makukuha niya. Kasi hodang may nakatali doon or what, makukuha niya yan kasi gusto niya. So, lahat ng pleasure, bibigyan niya sa sarili niya kasi mahal niya yung sarili niya. Kung ano man yung dahilan
ng pagbigay niya ng pagmamahal sa sarili niya. May dahilan yun. Tsaka parang I feel and I think that merong Bessie sa bawat isa sa atin. Hindi lang, ito lang yung unfiltered version. Kumbaga parang basta yung mga selfishness, yung human tendencies na conflict between right and wrong, pinapakita yun dun sa play. So excited akong mapanood yung lahat. Excited na matawid at maipakita ng maliwanag yung difference. So meron din totoong Bessie So totoong Bessie tsaka yung Bessie sa kwento. So yun, this is really something to look forward to and I hope you are all as excited as we are. Maraming salamat. How are you gonna make it real for all of us who's gonna watch? Sa akin, nung sinabi ni Yong na ako yung nakikita niya for the Lucas na character, hinanap ko siya talaga sa akin, sa loob. Hindi ko siya pwedeng kunin mula sa ibang tao eh. Hinahanap ko talaga kung gaano siya katotoo sa akin bilang si Nico. At bilang si Nico, nagkaroon ako ng magandang opportunity at regalo sa buhay na maging estudyante ni Sir Ricky sa script writing workshop nung batch 19, best batch ever. And siguro nakadagdag yun sa tapang ko para talunin to. Kasi sa lahat ng mga natutunan ko kay Sir Ricky, iniisip ko lang kung paano yun may apply sa pagbuo kaya ni Lucas ng mga kwento niya. So isa yun sa pinaka-importanting kinapitan ko. At pangalawa, lahat naman tayo, I think, kaya nga mahirap yung Erica na character ay marunong magmahal. So alam din natin na meron tayong mga ginagawa na hindi natin ina-expect na gagawin natin para sa taong mahal natin. Kahit pa tayo yung tipo ng tao na maliit yung tingin natin sa sarili natin, na pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat para sa taong ito, ginagawa pa rin natin yung lahat para baka sakali na pag binigay ko sa kanya yung 5 kwentong ito, sabihin niyang mahal niya rin ako. So, yun yung mga importanteng kinakapitan ko for Lucas. Please watch Para Kay B! From March 14 to 30 at the Doreen Black Box Theater, Ateneo de Manila University!